Magpakatotoo po tayo mga mahal kong ginang. Sa halos buong buhay natin, halos walang nagsasalita tungkol sa mga bagay na ito. Ang mga usapan tungkol sa kalusugan ng kababaihan, lalo na ang ating sexual na kalusugan, ay tila naglalaho kasabay ng pagsisimula ng menopause. Walang nagbigay sa atin ng gabay kung ano ang aasahan pagkatapos ng edad 60. Hindi nila itinuro sa atin kung paano nagbabago sa paglipas ng mga taon ang isang bagay na natural at personal tulad ng self-pleasure o pansariling kasiyahan. Kung hindi ito naiintindihan, maaari itong magdulot ng tahimik na pagkadismayahiya o kahit na tunay na mga alalahanin sa kalusugan. Ngunit narito po ako para sabihin sa inyo na iyan ay isang usapan na kailangang baguhin at magsisimula ito ngayon din. Ako po si Dr. Mila De La Paz, isang doktor na dalubhasa sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababaihang may edad na. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan na mahanap ang panibagong kumpiyansa, lakas at kagalakan sa kanilang buhay at sa kanilang sariling katawan. Nakausap ko ang libu-libong kababaihan. Marami sa kanila ay nasa edad 60-70 at pataas pa. At masasabi ko sa inyo, halos lahat sa kanila ay may dalang tahimik na kalituhan tungkol sa paksang ito hanggang sa wakas ay napag-usapan namin ito ng bukas. Paano kung sabihin ko sa inyo na may 7 simple at napatunayan ng siyensya na katotohanan tungkol sa self-pleasure na maaaring magpabuti hindi lang sa inyong sex life, kundi pati na rin sa inyong mood tulog kalusugan ng pelvic at maging sa inyong emosyonal na kapakanan. Hindi ito mga gimmick o panlilin lang. Ito ang uri ng kaalaman na sana ay ibinahagi sa atin ng sino man noon pa. Ang uri na magpapahinga sa iyo at mag-iisip, bakit ngayon ko lang ito nalaman? Sa ilang sandali isa-isa kong tatalakayin ang 7 lihim na ito, kasama na ang isa na maaaring tuluyang magbago ng iyong nararamdaman tungkol sa iyong katawan, sa iyong pagkababae, at sa iyong sariling kasiyahan. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang usapang ito, lubos kong ikagagalak kung kayo ay magsusubscribe at i-on ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo malalampasan ang mga payo sa hinaharap na partikular na para sa mga kababaihang tulad natin. At para malaman ko kung tama ang aking tinatahak, pakitype ang 1 sa comments kung ang impormasyong ito ay mahalaga para sa inyo o 0 kung hindi. Narito rin ako para matuto mula sa inyo, para maipagpatuloy kong pagtuunan ng pansin ang pinakamahalaga sa inyong kalusugan. Sige, simulan na natin. Magsisimula tayo sa unang katotohanan na ikinagugulat ng karamihan sa mga kababaihan habang ikaw ay nagkakaedad, nagbabago ang paraan ng pagdanas ng iyong katawan ng kasiyahan. Kung hindi ka aangkop, maaring napapalampas mo ang isang mas malalim at mas kasiyasyang koneksyon sa iyong sarili. Lihim, hindi ito larong pambata. Nagbabago ito habang nagkakaedad. Karamihan sa mga kababaihang may edad na ay hindi ito alam at kung alam man nila madalas ay hindi nila lubos na nauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito o kung bakit ito napakahalaga. Nakausap ko ang hindi mabilang na kababaihan nasa kanilang 60s, 20s at maging 80s na nagsabing sila ay nakaramdam ng pagkadismaya pagkalito o kahit nahiya matapos hawakan ng kanilang sarili. Hindi dahil may ginawa silang mali, kundi dahil may pakiramdam na iba. Hindi ito katulad ng dati. Ang paglabas ng tensyon ay hindi nagdulot ng parehong ginhawa. Minsan nagiiwan ito sa kanila ng pakiramdam na walang laman o kakaibang lungkot. Ang katotohanan ay walang sino man ang nagsabi sa kanila. Ang relasyon ng iyong katawan sa kasiyahan ay nagbabago habang ikaw ay tumatanda. Ang bilis ang diin, ang mga inaasahan mo, noong nasa 30s ka, hindi na yon angkop para sa iyo ngayon. Ngunit narito ang bahagi na hindi pinag-uusapan, maaari pa itong maging mas mabuti. Mas malalim, mas kasiyasya. Ngunit kung bibitawan mo lamang ang lumang pananaw.
Noong mas bata ka ang self-pleasure ay madalas na mabilis. Marahil ay medyo nagmamadali at may layunin. Ngunit pagkatapos ng 60, ang iyong nervous system, iyong mga hormone, at maging ang pagiging sensitibo ng iyong balat ay nagbabago lahat. Nagsisimulang hanapin ng iyong katawan ang isang bagay na mas mabagal, mas maingat, mas konektado. Hindi ito senyales ng pagiging kulang. Ito ay senyales ng karunungan. Kapag sa wakas ay binigyan ng aking mga pasyente ang kanilang sarili ng pahintulot, natuklasin ito na gumamit ng mas maraming lubrication, na huminga na isali ang kanilang buong katawan, madalas silang tumingin sa akin at nagsasabing, sana nalaman ko ito, 30 taon na ang nakalipas. Palagi akong tumatango dahil isa ito sa pinakakaraniwang pagsisisi na naririnig ko. Ang tunay na lihim ay ang masturbasyon sa yugtong ito ng buhay ay hindi lamang tungkol sa isang mabilis na pisikal na kaginhawaan. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng ibang uri ng kasiyahan, isang hindi minamadali, hindi hinuhusgahan at ganap na sayo. Ngunit kahit naiakma mo ang iyong bilis, may isa pang bagay na tahimik na kumakalaban sa iyong kasiyahan. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi ito napapansin hanggat hindi pa nito napupurol ang kanilang pagnanasa. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung narito ka pa rin at nauunawaan mo ang mga puntong ito, i-type lang ang numerong 1 sa comments para ipaalam sa akin na kasama kita. Ngayon magpatuloy tayo. Oras na para tuklasin ang ikalawang lihim. Lihim ng bandwa. Unti-unting binabago ng media ang iyong utak at hindi ito. Para sa ikabubuti, ito ang isa sa pinakamahirap na katotohanang tanggapin para sa maraming kababaihan, ngunit isa rin ito sa pinakamahalaga. Karamihan sa mga may edad na kababaihan, kahit na ang mga itinuturing ang kanilang sarili na matalino at may kontrol, ay walang ideya kung gaano kalalim na hinubog ng modernong media ang kanilang sexual na karanasan. Nagkaroon ako ng mga pasyente tulad ni Aling Susan, isang retiradong guro mula sa Cebu na tumingin sa akin ng diretsyo at nagsabing, Dora de la Paz, hindi ko na po maramdaman. Sinusubukan kong mag-enjoy pero manhid ang pakiramdam. Nariyan ang pagnanasa pero ang kasiyahan, walang kabuhay-buhay. Walang laman. Kapag sinuri namin ang kanyang buhay, ang sagot ay madalas na nakatago sa isang mahaba at tahimik na nakasanayan mga taon, minsan dekada ng paghahambing ng kanyang sarili sa mga hindi makatotohanang imahe ng pagtatalik at pag-iibigan sa mga pelikula, libro at online. Ang hindi nila alam at ang nais kong matutunan ng bawat babae na higit sa 6'2" ay ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mga perpekto mabilis o tila palabas na sexualidad ay maaaring baguhin ang takbo ng iyong utak. Binabago nito ang mga reward center. Lumilikha ito ng agwat sa pagitan ng katotohanan at pantasya na hindi kayang punan ng iyong sariling katawan. Sa madaling salita, maaari nitong gawing hindi gaanong buhay ang pakiramdam ng iyong sariling haplos. Maaari mong maramdaman na hindi ka sexy o na ang iyong katawan ay hindi tumutugon ng tama. At higit sa lahat, maaari kang magtaka kung bakit ang simple at natural na gawain ng self-pleasure ay hindi na nagbibigay ng parehong kasiyahan tulad ng dati. Ngunit narito ang pag-asa. Kayang mag-reset ng iyong utak kapag ang mga kababaihan ay pansamantalang umiwas sa mga imaheng ito, ilang linggo ng pagbabalik loob sa sarili gamit ang alaala, imahinasyon, o wala man lang madalas nilang muling natutuklasan ang pagiging sensitibo na akala nila'y nawala na. Muling tumutugon ang kanilang katawan. Nagbabalik ang kanilang kasiyahan. Ngunit kahit na maibalik mo ang pagiging sensitibo na yon, may isa pang nakatagong elemento na maaring suportahan o sirain ang iyong kalusugan sa panahon ng self-pleasure. Karamihan sa mga kababaihan ay hindi pa ito naririnig. Tuklasin natin iyan sa susunod. Lihim number 3. Maaaring suportahan ng masturbasyon ang kalusugan ng pelvic kung gagawin ng tama. Ito ang uri ng lihim na nagpapaupo sa mga kababaihan at nagsasabing, bakit naman hindi ito sinabi sa akin ng sino man noon pa?
Sa loob ng maraming dekada ang usapan tungkol sa masturbasyon ng kababaihan ay puno ng hiya o ganap na katahimikan. Ang halos hindi nababanggit ay maaari itong maging mabuti para sa iyong kalusugan sa pelvic. Ngunit kung gagawin mo lamang ito sa isang malusog at balanseng paraan. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 74 taong gulang na byuda na nagngangalang Aling Carmen mula sa Batangas. Sinabi niya sa akin na tuluyan na niyang itinigil ang paghawak sa kanyang sarili matapos pumanaw ang kanyang asawa sa pag-aakalang tapos na ang bahaging iyon ng kanyang buhay. Pagkalipas ng ilang taon, dumating siya sa aking opisina na may panunuyo ng ari at panghihina ng pelvic floor na nagpapahirap sa kanyang buhay. Nang mag-usap kami, dahan-dahan kong ipinaliwanag ang bagay na ikinagugulat ng napakaraming kababaihan. Ang regular na arousal at orgasm ay maaaring magpataas ng daloy ng dugo sa ari, tumulong na mapanatili ang natural na lubrikasyon at palakasin pa ang mga kalamnan sa pelvic floor. Ngunit narito ang bahaging hindi napapansin ng karamihan, ang pagiging masyadong agresibo, lalo na kung walang sapat na lubrication o pagre-relax, ay maaring magdulot din ng iritasyon. Hindi ito tungkol sa tindi, ito ay tungkol sa ritmo, respeto at pakikinig sa iyong katawan. Tulad ng anumang bahagi ng iyong katawan, ang iyong pelvic region ay nangangailangan ng pangangalaga, hindi ng palagiang presyon. Kapag sinimulan ng mga kababaihan na tingnan ang self-pleasure, hindi bilang isang luho, kundi bilang isang anyo ng personal na pangangalaga, nagbabago ang kanilang relasyon dito. Nagiging isang bagay ito na ginagawa mo para suportahan ang iyong kalusugan, iyong kaginhawaan, at maging ang iyong dignidad. Kapag nangyari ang pagbabagong yon, nawawala ang hiya at madalas itong napapalitan ng tahimik na pasasalamat. Sana nalaman ko ito maraming tao na ang nakalipas, sabi nila. Palagi ko itong naririnig, ngunit kahit na tratuhin mo ng tama ang iyong katawan, may isa pang layer dito, isa na hindi iniisip ng karamihan sa mga kababaihan. Hindi ito pisikal, ngunit maaring ito ang pinakamakapangyarihang bahagi ng karanasan. Pumunta tayo doon sa susunod. Kung kasama ko pa rin kayo at nakikita ninyong mahalaga ang mga ito, mag-comment ng numerong 1 sa ibaba. Ipinapaalam nito sa akin na nakikinig kayo at nakakarating sa inyo ang mensaheng ito. Ngayon, magpatuloy tayo sa ika-4 na lihim. Lihim V. Carshore. Hindi lang ito pisikal. Ito ay emosyonal na pangangalaga sa sarili. Ito ang pinakatumatama sa puso dahil para sa napakaraming may edad na kababaihan, ang self-pleasure ay nagdadala ng habambuhay na mga nakatagong emosyon, pagkakasala, kahihiyan at maging hiya. Ang hindi kailanman sinabi sa kanila ay ang masturbasyon ay hindi lamang isang pisikal na gawain. Ito ay isang anyo ng emosyonal na pangangalaga sa sarili. Para sa ilang kababaihan, lalo na sa mga nawalan ng partner o naglaan ng maraming taon sa pag-una sa pangangailangan ng iba, maaari itong maging isa sa mga natitirang tunay na malapit na koneksyon na meron sila. Minsan ay may isang babae sa huling bahagi ng kanyang 60s, isang mabait na ginang na nagngangalang Aling Elena na umamin sa akin na nagmamasturbate pa rin siya, ngunit kapag nararamdaman niyang labis siyang nalulungkot, ibinulong niya ito na parang isang kumpisal. Ngunit nang sabihin ko sa kanya na ang ginagawa niya ay hindi kahiya-hiya, na ito ay isang malalim na makataong paraan upang pagaanin ang kanyang loob at muling kumonekta sa kanyang sariling katawan, nakita kong namuo ang luha sa kanyang mga mata. Wala pang nagsabi sa akin yan kailanman. Sabi niya sa akin, nakikita ninyo ang paghaplos sa sarili sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa pagkakaroon ng isang tiyak na hitsura para sa isang partner. Ito ay tungkol sa muling pag-angkin ng isang piraso ng iyong sarili. Maaari nitong pakalmahin ang pagkabalisa. Makakatulong ito sa iyong pagtulog. Maaari itong magdala ng pakiramdam ng presensya at kapayapaan na madalas ay hindi kayang ibigay ng gamot. Kapag inalis mo ang pagkakasala, kapag itinigil mo ang pagtingin dito,
Bilang isang bagay na lihim o para lamang sa mga bata, maaari itong maging isang bagay na nakapagpapagaling at makapangyarihan. Maraming kababaihan ang nabubuhay nang hindi konektado sa kanilang sariling katawan. Hinahabol nila ang perpektong romansa, iniiwasan ang kahinaan at napapalampas ang emosyonal na yaman ng simpleng pakikipiling sa kanilang sarili. Ngunit kapag sa wakas ay pinahintulutan nila ito, kapag nakita nila ang masturbasyon bilang isang tahimik at mapagkalingang gawain, madalas nilang sinasabi, "Sana may nagsabi sa akin nito noong mas bata pa ako." Ngunit habang sinisimulan mong tanggapin ang katotohanan yon, isang bagong tanong ang lumilitaw. Paano kung ang mga pisikal na pagbabagong napansin mo ay hindi mga kabiguan, kundi mga paanyaya sa ibang uri ng karanasan? Tuklasin natin iyan sa susunod. Lihim sa P5. Magkaiba ang arousal at orgasm at okay lang, yan, ito ang isa sa mga katotohanang walang naghahanda sa iyo. Ginugol ng mga kababaihan ang mga dekada sa paniniwalang ang sexual na tugon ay dapat mabilis, madali at palaging humahantong sa isang mala-fireworks na orgasm na kung hindi ito matindi, agaran o predictable, may sira. Ngunit ang hindi alam ng karamihan sa mga may edad na kababaihan at lubos kong nais na malaman nila ay ang arousal at orgasm ay nagbabago sa pagtanda. At hindi iyon kabiguan. Iyon ay kalikasan. Iyon ay ang buhay na ginagawa ang dapat nitong gawin. Naaalala ko ang isang pasyente, isang 68 taong gulang na retiradong nurse na nagngangalang Aling Dayan na pumasok sa aking opisina na labis na nahihiya. "Dora de la Paz?" Sabi niya, "Hindi ko na po magawa tulad ng dati. Mas matagal po akong ma-arouse. Minsan hindi na ako nagkaka-orgasm. Pakiramdam ko po ay sira ako." Ang hindi niya alam, ang hindi alam ng napakaraming kababaihan ay ang kanyang karanasan ay ganap na normal. Sa katunayan, inaasahan ito. Bumaba ang antas ng estrogen, nagbabago ang daloy ng dugo, at nagiging mas sensitibo ang mga tissue sa iba't ibang paraan. Ngunit ang hindi kailangang maglaho ay ang kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Nananatili iyon kung alam mo kung paano makipagtulungan sa iyong katawan. Sa halip na labanan ito, ang mga may edad na kababaihan ay madalas na nangangailangan ng mas maraming oras, mas direktang clitoral stimulation, mas maraming lubrication at isang mas banayad na diskarte. Kapag itinigil nila ang paghabol sa kung ano ang dating ginagawa ng kanilang katawan, madalas silang nakakatuklas ng isang bagay na mas mayaman, mas malalim na pakiramdam, emosyonal na koneksyon at mas matagal na kasiyahan. Marami ang nagsasabi sa akin na sa wakas ay nawala ang pressure at mas nararamdaman nila ang kasalukuyan at koneksyon kaysa nung nasa 30s sila. May mga kababaihan na nagsabi sa akin na ang pagbitaw sa kanilang lumang inaasahan ay nagbigay sa kanila ng kanilang unang tunay na malapit na karanasan, kapwa sa kanilang sarili at sa isang partner. At halos sa bawat pagkakataon, sinasabi nila, "Sana mas maaga kong itinigil ang paghusga sa aking sarili." Gayunpaman, kahit nayakapin mo ang mga pagbabagong ito, may isang malakas na alamat na patuloy na bumabagabag sa mga kababaihan ng tahimik ang takot na ang masturbasyon ay nangangahulugang ikaw ay malungkot o na ang iyong pagnanasa ay tuluyan ng nawala. Hindi iyan totoo. Talakayin natin yan sa susunod. Lihim at akumpu. Hindi ibig sabihin na wala na ang iyong gana. Maaari nitong muling pukawin. Ito isa sa mga pinakamatigas na alamat na naririnig ko at madalas ko itong marinig ay ang paniniwala na pagkatapos ng menopause ang libido ng isang babae ay simpleng namamatay at ang self-pleasure ay isang malungkot na kapalit para sa tunay na intimacy. May mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na tumingin sa akin na may tunay na pag-aalala at nagtanong, "Mali po ba na ginagawa ko pa rin ito? Ibig sabihin ba nito desperada na ako? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ako interesado sa pakikipag-date?" Narito ang hindi nila alam at ang lubos kong nais na may nagsabi sa kanila
Mga dekada na ang nakalipas kapag isinagawa ng may kamalayan ng self-pleasure ay hindi nangangahulugan ng pagtatapos ng pagnanasa. Sa katunayan, nakakatulong itong i-regulate ito. Sinusuportahan nito ang balanse ng hormone, pinapanatili ang daloy ng dugo at tinutulungan kang manatiling nakaayon sa kung ano ang kailangan ng iyong katawan. Sa maraming kaso, maaari nitong muling pag-alabi ng arousal, hindi bawasan ito. Ang tunay na problema ay hindi ang kilos mismo. Ito ay kung paano ito ginagawa. Kapag ang masturbasyon ay minadali mekanikal o hinihimok ng kalungkutan o ugali, o maaari kang iwan nitong manhid o ubos. Ngunit kapag ito ay sinadya, mas mabagal at mas mapanuklas, nagiging iba ito. Pinatalas nito ang iyong kamalayan, pinalalalim ang iyong pagiging sensitibo at maaaring gawin kang mas tumutugon at kumpiyansa sa hinaharap na intimacy. Naaalala ko ang isang pasyente na nagngangalang Maria na minsay nagsabi sa akin, akala ko dapat ko na lang hayaang mawala ang bahaging iyon ng aking sarili. Ngunit nang gawin ko yon, pakiramdam ko ay hindi ako konektado sa aking katawan, sa aking kagalakan, maging sa aking kumpiyansa. Nang baguhin niya kung paano siya nakikipag-ugnayan sa kanyang sarili na may higit na presensya at mas kaunting pressure, bumalik ang kanyang enerhiya. Bumalik ang kanyang interes sa buhay. Itinigil niya ang pakiramdam na may naglalaho at nagsimulang makaramdam na buhay muli. Ito ay isang katotohanan na natutuklasan ng napakaraming kababaihan ng huli na. Ngunit hindi pa huli ang lahat para muling matutunan ang pagnanasa sa iyong sariling mga termino. At gayon pa man, kahit na matapos ang lahat ng pisikal at emosyonal na kaalamang ito, mayroon pang isang lihim. Hindi ito nagsasangkot ng teknik o biyolohiya, kundi isang bagay na mas makapangyarihan pa ang iyong boses. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Lihim radikal nito, karapatan mong pag-usapan. Ito at hindi ka nag-iisa. Ito ang lihim na dinadala ng karamihan sa mga kababaihan ng napakatagal sa katahimikan. Ang katotohanan ay hindi tayo kailanman tinuruan kung paano pag-usapan ang bahaging ito ng ating sarili. Hindi noong mga bata pa tayo, hindi noong mga batang asawa, at lalo na hindi bilang mga may edad na kababaihan. Sa isang punto, naging malinaw ang mensahe. Ang mga mabubuting babae ay hindi nag-uusap tungkol sa masturbasyon. Hindi tayo nagtatanong. Pinag-aaralan natin ito sa ating sarili o itinatago natin ito. Ngunit pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan sa kanilang 60s, 70s, at higit pa nakita ko kung ano ang nangyayari kapag sa wakas ay nabasag ang katahimikang iyon. Kapag sa wakas ay nagkaroon ng lakas ng loob ang isang babae na sabihing, Dra de la Paz, may tanong po ako tungkol sa isang personal na bagay. Ang kasunod nito ay halos palaging ginhawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagkukunwari. Hindi siya nanghuhula. Hindi niya dinadala ang pasanin ng mag-isa. Nagkaroon ako ng mga kababaihan na umamin na natatakot silang itanong ito sa kanilang doktor dahil sa takot na mahusgahan. Ang iba ay nagsabi sa akin na nahihiya sila kahit na isipin lang na tanungin ang kanilang mga kaibigan. Ngunit narito ang hindi nila alam at ang nais kong maunawaan ng bawat babae ng mas maaga. Ang iyong mga tanong ay wasto. Ang iyong karanasan ay mahalaga. Hindi ka sira. Ikaw ay tumatanda lamang at kasama niya ng pagbabago na nangangailangan ng pangangalaga, hindi hiya. Kapag nagbubukas ang mga kababaihan, hindi lamang sila nakakahanap ng mga sagot. Nakakahanap sila ng kapayapaan. At madalas, nakakahanap sila ng panibagong koneksyon sa kanilang doktor, sa kanilang mga kaibigan, o kahit sa loob lamang ng kanilang sarili. Ang ganoong uri ng katapatan ay maaring maging nakapagpapagaling sa paraang hindi kailanman magagawa ng anumang tableta o pamamaraan. At ngayon na narinig mo na ang lahat ng 7 katotohanan ito, ang mga bagay na sanay nalaman ng napakaraming kababaihan,
Nang mas maaga, may isa pa akong bagay na gusto kong iwan sa'yo, isang mensahe na nagbubuklod sa lahat ng ito. Manatili ka sa akin dahil maaring ito ang bahaging magbabago ng lahat. Isang huling salita mula kay Dr. Dela Paz. Kung umabot po kayo hanggang dito, gusto kong malaman ninyo ang isang simple at totoong bagay. Ipinagmamalaki ko kayo. Hindi dahil nagbasa kayo ng isang artikulo, kundi dahil handa kayong makinig sa isang usapan na matagal nang dapat pag-usapan sa ating lipunan. Sa paglipas ng mga taon, nakausap ko ang libu-libong kababaihan tungkol sa paksang ito. Karamihan sa kanila ay pumasok sa aking opisina na iniisip na may mali sa kanila, na ang kanilang nagbabagong katawan, ang kanilang nagbabagong pagnanasa, o ang kanilang magulong damdamin ay nangangahulugang sila ay sira. Ngunit ang kanilang natutunan at ang inaasahan kong nakita ninyo dito ngayon ay walang sira. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Ito ay nagbabago lamang, at ang pagbabagong iyon ay naglalaman ng higit na karunungan at potensyal kaysa sa malamang na sinabi sa inyo. Tinalakay natin ang 7 katotohanan na nararapat malaman ng bawat babae, na ang self-pleasure ay nagbabago sa pagtanda at maaring maging mas makabuluhan, na maaring pamanhirin ng media ang ating natural na pagiging sensitibo, na maaari nitong suportahan ang iyong kalusugan sa pelvic kapag ginawa ng tama, na ito ay isang anyo ng emosyonal na pangangalaga, hindi lamang isang pisikal na gawain, na ang iyong arousal ay hindi nagtatakda ng iyong pagkababae, na maaari nitong pag-ibayuhin ang iyong pagnanasa, hindi burahin ito, at sa wakas, na hindi ka nag-iisa at mahalaga ang usapang ito. Hindi ko masabi kung gaano karaming kababaihan ang umupo sa harapan ko at bumulong. Sana nalaman ko ito ng mas maaga. At sa bawat pagkakataon, sinasabi ko sa kanila ang parehong bagay, hindi pa huli ang lahat. Hindi sa edad na 60, hindi sa 70. Kailanman. Aral sa buhay na nais kong iwan sa inyo. Ang pinakadakilang karunungan sa pagtanda ay ang matutunang tratuhin ang sarili ng may parehong kabaitan at pangunawa na ibinigay mo sa iba sa buong buhay mo. Hindi kailanman huli nakalimutan ang isang lumang pananaw at magsulat ng bago para sa iyong sarili, isang batay sa pasensya, paggalang sa sarili at katapatan. Kaya narito ang aking paanyaya sa inyo. Magsimula ngayon, muling kumonekta sa iyong katawan ng walang paghuhusga. Makipag-usap sa isang doktor o sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Mayroon ka pa ring maraming oras upang gawing mas mayaman, mas mabait at ganap na sa iyo ang bahaging ito ng iyong buhay. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa inyo, gusto ko pong malaman. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, kahit isang simpleng opo o salamat. Mahalaga ang inyong boses at hindi kayo nag-iisa sa paglalakbay na ito. Kung mayroon kayong tanong iniisip o karanasan na nais ibahagi, mangyaring gawin ito. Binabasa ko ang lahat ng komento na kaya ko, at ang iyong kwento ay maaring ang makatulong sa iba na magkaroon ng lakas ng loob na magsalita. At kung naniniwala kayo na mahalaga ang usapang ito, mangyaring maglaan ng sandali upang ibahagi ang artikulong ito sa isang taong pinagkakatiwalaan mo, isang kaibigan, kapatid o anak na babae. Ito ang mga uri ng usapan na nagbabago ng buhay, tahimik, ngunit makapangyarihan. Sa wakas, kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan kitang mag-subscribe. Magbabahagi ako ng mas maraming tapat na kaalaman na tulad nito na nakatuon sa iyong kalusugan, iyong lakas at iyong kapakanan habang ikaw ay tumatanda. Karapat-dapat kang makakuha ng tunay na mga sagot. Ipagpatuloy natin ang usapang ito.